drama ito or talagang medyo walang silbi si Marcos na hindi niya talaga kaya yung pinsan niya? Kasi hindi kaya posibleng merong nagpapataasan na ng ihi yung magpinsan? Impeachment na kay VP Sara Duterte ang pinag-uusapan. Nasaan na yung sinabi ni Bongbong Marcos na huwag nang i-impeach si VP Sara Duterte? So, ibig sabihin lang ho nito, itong mga nasa Kongreso ay hindi po nakikinig sa presidente ng Pilipinas. Lalo-lalo na itong makabayan ay makabayan black. So, Ma'am Cathy, ano ang tingin yung mangyayari kung halimbawa i-impeach talaga nila or tuluyan nilang i-impeach si VP Sara Duterte? What do you think will happen? Well, malalaman nila kung anong patutunguhan ng kanilang inumpisahan. Katulad nga sinabi ko, yung pelikulang inumpisahan nila na ang ginawa nila ay bida si VP Sara na nahimik, na ngayon inaapi nila, mapupunta sa lahat ng pinagpaguran nila. Yung Ale is maraming maraming pinangahawakan at maraming taong gustong tumulong sa kanya para patunayan kung ano yung totoong nangyayari sa bansa natin at kung anong klaseng liderato meron tayo ngayon. And obviously, kitang-kita nyo naman. Kasi nga, kahit i-control nila ang national media or, pero ang social media right now, I attended an AI seminar lately. Yes. And apparently, wala na ang TV. 85% is Facebook, 80% is YouTube, 75% is TikTok, something like that. So, hindi mo makokontrol kasi may mga totoong tayo. Mga trolls nga di ba? Wala nga mga mukha. Paano, wag ko kayo maniniwala sa mga nagko-comment na nakalock ang profile, tapos walang mga mukha. Yung mga mukha nila, hindi nila mukha. Galing sa Google. Pero ma'am, may tanong ko lang, kailan niyo po ba ilalabas? Yung mga hawak-hawak niyo dyan. Mauna muna si VP. Ayun. Oo. Okay, sige. Ano na na ako? paano Satisfied makomentuhan ko, partner? Sige. Makomentuhan ko yung patungkol dyan sa comment ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi ito, script na naman nila to, Ma'am Cathy Binag. I think mag-agree ka dito kasi ikaw ang nagsabi na may pelikula silang ginawa at ginagawa. Parang pinalalabas kasi dito ni Bongbong na nakikiusap ako sa Congress pero biglang lumabas naman yung impeachment complaint. So parang ang nila dito, ang play nila dito is hindi pwede yung sinasabi ninyo na na ang may pakana ng lahat ng ito is Malacanang. Kasi kita nyo, nagsabi na nga si Bongbong Marcos na wag i-impeach pero in-impeach pa rin. So labas si dito, wala talagang control o mali yung sinasabi ng mga Duterte supporters na ang nag-orchestrate nito Malacanang. Hindi ba? Alam naman natin ganyan din ang ginawa nila sa KOJC. Kung matatandaan ninyo, si Benhar Abalos noon, sinabi niya walang kamay ang Malacanang dito sa desisyon na ginagawa ng PNP. This is all PNP. So kami sa Malacanang, NDILG, wala kami rito. And then, kalaunan, makikita mo, sunod-sunod ang statement ni Abalos, ni BBM. Sila mismo yung nagbibigay ng mga kumbaga may mga statement sila na talagang nakakasakit dito sa KOJC at parang gina-justify pa nila yung siege na ginawa nila. So talagang dito makikita natin na pinapaandaran lang talaga tayo ng mga to. Itong impeachment na to ay gagana. Pero sabi nga nila, may nakikita akong mga post sa Facebook na ingay lang to kasi alam naman natin mag-election na next year, 2025. And sabi nga nila, sinasabi na rin naman ni Jinggoy Estrada na mas maraming problema ang bayan natin. Si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada nagsasabi niyan. Alam naman natin na ang impeachment court ay ang Senate. So kung ang Senate mukhang hindi nila wini-welcome itong idea ng impeachment kay Inday Sara, feeling ko talagang lang to, propaganda lang talaga ito at para lituhin ng taong bayan dahil napakarami ng mga expose na binitawan ni Inday Sara na alam nating sisingilin natin sila doon.
Katulad nung panunumpa ni Inday Sara na sinabi nila pag sumumpa, magpapadrug test sila, pero hanggang ngayon, wala pa. Kung Ma'am Cathy Binag, hindi ba yung kaibigan mong si Migs Nograles, nagpa-drug test daw, di ba, kasabay ni Pulong, pero hindi naman pinapakita yung resulta. Si Pulong nagpakita ng resulta. So, ano pong komento niyo dyan? Hindi ko siya kaibigan eh. Ay, di ba? Sabi kasi kumakalat, kaibigan nyo daw eh. Hindi ko siya joke kilala. lang. Kilala ko kuya niya. Si Carlo. Si Carlo. Kilala ko yung mag-asawa. Pero hindi ko siya kilala. Eh yun na nga. Ang hilig nilang manghamon pero hindi naman nila pinaninindigan. And alam mo yung katulad nung sinabi ni Boss Dada. Remember, there's a saying in sa kapulisan, yung good cop and bad cop Yes. na laro. That's what they're doing. Yan ang ginagawa nila. Umaate na mabuting pulis, masamang pulis. Alam mo yon? This is all a game for them. 'Di ba? Pwede. So, yun lang. Tapos yung impeachment nga ni BP Sara, yung iba dyan, yung nag-file dyan, baka naman alam na nilang hindi sila mananalo, kaya nang gugulo. Ano ba ang papel ng mga kaliwa? Di ba, manggulo? Oh, tama rin naman si Senator Jinggoy. There's so many important problems na dapat tayong mas importante nating binibigyan ng pansin rather than this nonsense. At saka ang isa pa dito, Ma'am Cathy, no, pagka ipinursu itong impeachment complaint, magsasayang na naman tayo ng funds ng government. Kasi dito biro, yung impeachment na ganyan, pag-uusapan, mga hearing-hearing, pag-uusapan yan sa Senado, pag-uusapan sa Kongreso. So, pera na naman ng taong bayan ang gagastusin dyan. Then, at the end of the day, wala naman sila mapapatunayan. Nagsayang lang sila ng oras, nagsayang lang sila ng pera, at nagsayang sila ng panahon ng mga tao. At ngayon kasi, para sa akin, mahirap na paniwalaan si Poncio Pilato. Exactly. Yan. Totoo naman. Totoo naman. And ang tanong doon, magkano po ba kinikita nyo every hearing? Naku Diba? po. Buti pa kayo Ay. kumikita. Sana all. Sana all. Diba? I-donate nyo na lang yan sa mga biktima ng ng mga bagyo. 'Di ba? Ayan, si Saldico, yung Bicol. Nakita nyo, grabe, kawawa. Pero hindi po sa'yo nang galing yun, Mama, yung may kinikita. Kasi ang sabi ni BP Sara Duterte, may nakapagsabi sa kanya na Yeah. pasensya na, hindi namin gusto ginagawa namin. Kaya lang, mag-i-eleksyon na kailangan namin ng pera. Yun ang mismong sinabi ni BP Sara Yeah. Duterte. At saka ako nagtatanong, kaya nga magkano po bang kinikita nyo? Pagtay Yun, tayo yun. dyan. Magkano nga ba? Kami po yung nagtatanong lang. Coach Oli, baka may tanong ka rin. Lang. Hindi, yung tanong ko, Ma'am Cathy, sa tingin nyo ba talagang drama ito or talagang medyo walang silbi si Marcos na hindi niya talaga kaya yung pinsan niya? Kasi hindi kaya posibleng merong Nagka-clash na rin sila. nagpapataasan na ng ihi yung magpinsan? Walang balita. Ako na may nabalitaan ako na medyo may gulo. Yun. May gulo na sa loob. Second to that is like, umpisa pa lang naman nakita natin na wala tayong, we have a weak president talaga. Kasi umpisa pa lang, kung ayaw niya tong lahat ng gulo na to, pwede naman niyang hintuto eh. Ang dali lang eh. Presidente. Presidente ka, you can just say, tama na yan. Parang si PRRD. Correct. Yung political will. Yung sinabi ni President Digong na kalabanin natin ang droga, kinalaban ng lahat. Yung sinabi niyang walang korupsyon, lahat ng politician, natakot magnakaw and kumupit.